Mic test, hello. Mic test, hello. Mic test, hello. Magandang gabi sa inyo lahat and welcome po dito na naman sa isa na namang edisyon ng Mic Dropan. Ating Mic Drop Live. Kasama po ako, LMTV. Maghatid po sa inyo ng mga balitang trending at napapanahon. At kung bago ka pa lang sa aking channel, sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at hit ang notification bell para laging updated ka sa
sa mga bago nating content. At kung nanonood ka naman sa FB Live natin, paki-share and like naman nung ating live stream. And don't forget to follow my Facebook page para lagi kang updated sa mga bago nating content. So simulan na natin ang ating mic dropan ngayong Sabado ng gabi. Ako po si LMTV and shoutout po sa lahat ng 4 viewers natin. Ha? Sa mga uh, cheer. Okay, so welcome po. Welcome kayo sa ating live stream ngayong gabi. At syempre, marami tayong pag-uusapan. Ngayong gabi. Syempre, yung mga paborito nating trending na balita, mga paborito nating palabas sa TV, usapang telebisyon, usapang radyo pa man yan ay babanatan natin. At syempre, pinaka-importante, pinaka-core na pinaka-core na purpose natin dito sa Mic Drop is labanan ang fake news. So niraratrat natin yung mga fake news na yan. So simulan na natin. Wala nang paligoy-ligoy. Simulan na natin ang ating mic dropan ngayong gabi. So una, pag-usapan natin ngayon yung nangyari kanina sa Itbulaga, which is yung natawag nating Bulagaan Olympics. Ngayon ay ang tawag nila ay Itbulaga Olympics, and which I know, alam ko na kung bakit pinalitan nila ng pangalan para i-display at ipagmalaki ang pangalang Itbulaga ay napunta na sa TVJ. Yan po ay pagmamay-ari na po ni Joey De Leon at pagmamay-ari ng TVJ. So, pag-uusapan natin ngayon muna itong Bulagaan, itong Itbulaga Olympics, kung saan maraming nanood at maraming nag-enjoy po. Talagang natawa at natuwa sa mga palaro sa Itbulaga Olympics kaninang tanghali. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin, mag-subscribe kayo dito, i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. So simulan na natin ang itong episode natin sa usapang Itbulaga. Syempre Bulagaan Olympics tayo. Itbulaga Olympics. So nakita natin meron siyang pagkakaiba kumpara sa mga dating edisyon ng Bulaga Olympics. So dun dati, yellow and blue team, ngayon yellow and red team naman. So kung bakit nagbago po yan, pag-uusapan natin yan mamaya. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay Francis Erica Valle, shoutout naman. Shoutout sa iyo, Francis. Shoutout. So pag-uusapan natin bakit yung mga naging pagbabago dito sa Itbulaga Olympics. Bakit yellow and red na? Marami kasi nagtatanong sa akin Bakit po Kuya LM, bakit hindi na blue and yellow? Dati blue and yellow naman yan, ngayon red and yellow na. Tapos bakit Itbulaga Olympics na yung tawag, no? Bulagaan Olympics na. Unang-una, given na self-explanatory na po yung pagbabago ng format na yan. Una, dahil po sa dinidisplay nila ang pangalang Itbulaga. Pinagmamalaki nila na nakuha na nila yung trademark na Itbulaga. Nakuha na po ng TVJ ang pangalang Itbulaga ngayon. Kaya nga dinidisplay nila yan dyan. Meron nga tayong Dear Itbulaga, meron tayong Itbulaga Olympics, kasi nga ine-emphasize nila na sila ang may-ari ng Itbulaga. Wala nang iba. Yan. At very timely po itong Itbulaga Olympics kasi po papalapit na po yung Paris Olympics. Ngayong Hulyo na po yan. Alam ba mag-umpisa? 26. July 26 na po mag-uumpisa yung
Paris Olympics at diyan din po yan mapapanood sa TV5 at sa mga sister stations po ng TV5 like One Sports Plus, RPTV, Pilipinas Live, Signal Play, ano pa, Pilipinas Live, sabi ko na, no. So lahat po 'yan. At meron din silang meron din silang specific na Olympic channel na puro Olympics lang ang mapapanood mo. Live coverage sa Olympics ang mapapanood mo. May alam ko nasa channel 198 something. Wait lang, sandali lang guys. Okay, so shoutout muna sa 6 viewers natin. So mag-comment lang kayo guys kung gusto niyo mapa-shoutout, gusto niyo magpa-shoutout. Comment lang kayo diyan. Shoutout ko kayo ora mismo. Okay? So, yung sinasabi ko nga yung Olympics nga is itong ginawa nila ngayon sa Itbulaga is nataon na Paris Olympics kasi kaya at saka nataon na sa TV5 din ipapalabas yung Paris Olympics. So may mga nagsasabi diyan na ginagaya lang daw nila yung Paris Olympics. Hindi po yan ginaya, yan po ay original po. Original yung Bulagan Olympics. Matagal na nilang ginagawa yung Bulagan Olympics na yan. No? At yan ay inspired ng yung tunay na Olympics. Ngayon, wag niyong sasabihin na nila na ginagayan kasi yan ay pakikiisa, way ng pakikiisa ng Itbulaga sa Paris Olympics na ipapalabas din sa TV5. So, yung iba minamasama, alam niyo na kung sino yung mga tinutukoy ko, no? Tinutukoy ko sa sabi daw ginagaya daw hindi nila alam yung Paris Olympics ipapalabas din sa TV5. Bakit masama bang gawin 'yon? Ha? Parang pakikiisa yan Pakikiisa yan ng Itbulaga dahil nga nataon lang na meron talaga silang ganyang palaro. May ganyan silang seasonal segment, no? So, mainggit na kayo, no? Inggit-pikit kayo. So, yun yung 100 taon laban para sa bayan. Napakaganda ng t-shirt. Way ba, hinahanap nyo kung nasan yung blue team. Yan po ang kulay blue. So, na yung blue. Shoutout kay Yana Javier. Shoutout sa iyo. Shoutout sa iyo. So, yung Olympic Games yan yung diyan nila nilagay yung blue t-shirt nila, yung blue. So, yan naglaban, syempre, sino ba yung mga, syempre nandiyan sa Bulaga Olympics ang Arellano Cheap Squad, special guest nila. No? Napakagaling na cheering squad. Oh, kahit maliit, nakita naman natin kahit maliit ang studio, nagawa nila ng paraan, no? Nagawa naman nila ng paraan ng ganyang klase ng cheering squad number, no? 'Di ba? At syempre bago tayo pumunta sa online view, syempre ang mga bumuo diyan sa Yellow Team, una sa Yellow Team si Paulo Ballesteros, Wally Bayola, Miles Ocampo, Sam Rascal, uh, sa si Sam Rascal, si Eunice, si Jean, SQ Jean. Yan sila ang Yellow Team. Sa Red Team naman meron tayo si Raisa, si Atasha, Mayor Jose, si Mengay, si Ann Ferrer, saka si Jean pala ay sa Red Team, sorry. So si Casey ay sa si Casey pala ay nasa Yellow. Yan. Sila po ang bumuo ng Red at Yellow Team, mga kaibigan.
Okay. So, yan po. So, yung mga palaro nila, mayroon round 1, round 2, round 3. Kung napanood nyo, kung gusto nyo mapanood yung mga palaro, yung mga naging laro nila, yung mga naging event nila, tingnan nyo, panoorin nyo na lang dun sa TVJ official Facebook page or YouTube channel. Yan, mapapanood nyo po yan dyan. Tapos, syempre, ang nanalo po dyan, syempre, Yellow Team. So, congratulations nga pala sa Yellow Team. Nanalo sila na most nung mga sporting event, yung mga games ay silang nanalo, lalo na yung ang pinaka-paborito kong event dun yung yung straw, ilalagay mo sa nguso mo. Tingin ko mas bagay kung idadagdag natin, kung isasabak natin dun yung mga kanguso, panalo na yung kanguso kasi ang haba ng mga nguso nila. Tapos yung syempre yung store 'di ba ipitin mo sa nguso mo 'yun. Malalaman mo talaga sino mayroong ilong eh. Pero nakakatawa yung mga games. Tapos meron doon game, meron doon event na meron doon round na mag-aano sila parang yan yung iinom sila ng kung ano-anong drinks. Yan, yung mga unang-unang drinks na yan. Tapos yung mga drinks, yung tapos ano pa, yung lalabas sila ng studio, may hanapin sila dun sa may may mga lobo. Nakakatuwa lang kasi na-utilize nila yung studio at saka yung labas ng studio, yung backstage na gawa nila na paraan. So, congratulations sa Yellow Team na magaling. Yung coach nga pala ng Yellow Team guys is si Wally. Tapos sa Red Team naman si Raisa. Sabi nga daw nandadaya daw si Jose. Pero hindi umubra, nanalo pa rin yung Yellow Team. Ang lakas talaga ng Yellow Team. Congratulations. So, dahil dyan mga kaibigan, panalo po tayo punta tayo sa online views party, online views natin. Yung pinaka-peak na online views natin is umabot ng 116,000 views on concurrent o total concurrent views sa YouTube at 14.8,000 sa Facebook Live. So, obviously, makita nyo dyan, panalo po ang Itbulaga sa Facebook Live kanina. Yan. So, congratulations. So, ganyan karami pong nanonood sa Itbulaga kanina. Siyempre, marami din naman nanonood sa It Showtime. So, congratulations sa parehong palabas. Siyempre, nanalo tayo sa Facebook Live. So, congratulations sa Itbulaga. Shoutout sa 5 viewers natin. So, kung may gusto kayong shoutout, i-comment nyo lang sa baba para may shoutout ko kayo mamaya. Okay? So, contrast dun sa sinasabi nung itong isang kanguso. Habang nagsasaya yung mga tao, nagsasaya yung mga natutuwa yung mga taong nanonood ng episode ng Itbulaga kanina. Ito namang mga veterelang kanguso na to, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on sa pagkatalo ng kanilang tahanang pinasara. Ay ito, imbis na matuwa ay parang gusto pa nilang sila yung pinaka-bitter. Hindi ko sa lahat ng mga bitter na tao, sila ang pinaka-bitter sa lahat, no? Sabi daw dito, gaya-gaya daw po tumaya. Para sabihin ko sa iyo, Alexander Malbar, no? Sabi ko sa iyo. Sabi daw niya, yung parang pinagsasabi nito, malapit na naman mukhang mare-report na naman to eh. Papa-report ko na naman to eh. Madidelete itong page ng Kapuso Super Alliance fan page na ito is pangatlong fan page na nila to. Kasi yung second fan page nila, iba yung unang fan page nila, yung original, na may 56,000 followers, na-delete yun. Dinilit ni Meta yun dahil sa multiple violations. Kasabay nung page namin na ito ang true, na
pinost, may nagkamali ng post doon si AC. Kaya na-delete. Sabay na-delete nung si Kapuso Alliance. Ngayon, nagtayo sila ng pangalawang page, gumawa sila ng pangalawang page, pero ganun pa rin yung style nila, nang aasar pa rin sila, nambubuli pa rin sila ng mga TVJ defender, tapos it happened na marami nang aasar. Kinukumpara kami sa kung sino-sino, kung ano, pati sa China, kinukumpara kami. Kaya ni-report ko agad yun. Ako nag-report nun, ako nagpa-delete ng page na yun, guys. So, deserve sa inyo. Yan. So, ayan, para naman sabihin ko sa'yo, para naman kay Alexander Barbar, ano mo, yang sinasabi mong gaya-gaya, hindi totoo yan kasi ang Bulagan Olympics ang kauna-unang sporting event sa tanghalian na matagal na nilang ginagawa yan since 2003 pa. Since 2003 pa nila ginagawa yan or 2002. No? So, nagbago lang ng pangalan para sabihin ko sa iyo, Malbar, kung hindi ka pa pinapanganak noon, para sabihin ko sa iyo, yung Bulaga Olympics or /Bulagan Olympics na yan ay matagal na po. Matagal na yan since 2000, ano pa yan? Since 2000s pa yan. No? Wag mong sasabing ngayon kung sinasabi mong gagaya yan, ibig sabihin hindi ka pa pinanganak noon. Pinanganak ka lang kahapon kaya hindi mo alam. Tunay na sumusubaybay sa Itbulaga ay hindi ka paniniwalaan kahit kailan nun. Hindi ka paniniwalaan. Tigitigilan mo ako, Malbar, ha. Malbarita ka. Ito na naman to, sabi daw dito ni ito bumanat na naman dito si Procnoy, sabi daw niya. Daw sabi ni may sinabi daw si Jobert Sokal dito, sabi dito ay sa Sobres columnist na si Jobert Sokal dito panahon na siguro magretiro. Magretiro na ang trio at panahon na rin at ang tatlo, ang pamagat na programa at lumikha na rin ng bago. Ay nako. Paano kung i-forward ko to kay Jobert Sokal dito? At mapatunayan ko na hindi totoo itong mga sinasabi niya. Siguradong sabit ka na naman. Parang iwan ko to si Procnoy, parang hindi na natatakot makulong tong si Procnoy, no? Sa pagsasabi ng kasinungalingan. Hindi mo mababago ang ng narrative mo ang tradisyon ng mga Pilipino, which is hangga't may bata may Itbulaga. Ang problema sa'yo, na sinabi lang nung bata na paborito niya si Vice Ganda. Ito kasi yung ito yung bata na nagsumali doon sa sa pa-contest ng Itbulaga na Barangay Cinema Child Star of the Year. Ito po yung batang yun. Yung batang yun, tinanong siya ni Jose na sino, or ni Paulo, sinong paborito niyang singer. Sabi daw nung bata, si Meme Vice daw. So nung tiningnan ko nung magiging sagot nila Jose at Wala, ginawa lang, shinout out lang ni Paulo, knowing na magkaibigan kasi sila ni Vice. 'Di ba? Naalala niyo yung sa Macdo nung Pasko. 'Di ba? Magkaibigan sila, guys. Ginawa lang, shinout out lang naman nila. Pero yung bata, tuwang-tuwa, natutuwa pa rin na nakasali siya sa Itbulaga. Diba? Dabarkads yung bata. It's just happy na paborito rin niya si Vice Ganda. Ngayon, ito si Procnoy, sinasakyan na naman yung issue. Sinasakyan na naman yung sinabi ng bata. Nakakatawa tong abnormal na Procnoy na to. Sinabi lang ng bata, paborito niya si Vice, sinakyan mo naman. Palibasa, wala ka ngayong show eh. Palibasa yung Tip Incorporated nyo, wala nang bangon, hindi nababangon kahit kailan eh. Ganyan kayo pag hindi kayo, ganyan kayo kasi pag hindi kayo pag hindi
pag hindi kayo napagbigyan porke natalo kayo sa ano, porke nakatalo kayo sa titulo, kung ano na ng pinagsasabi nyo against Itbulaga eh. Sana lang talaga ako kasi trinay ko ding i-report to si Procnoy kaya lang hindi na di-delete ni Meta eh. Siguro kapag na-delete ang gagawin ko na siguro is itatag ko to tatag ko na lang to kay TVJ para ano, sa TVJ para ano, sila na bahalang magkaso. Ang problema kasi dito, hindi kasi siya si Procnoy kasi ang style niya is ano, hindi siya personal approach, hindi siya personal attack. He's more on attacking TVJ mismo. So, yung regarding sa information na pinapakalat niya na mali dito sa page niya, hindi din gano'n hindi rin natatanggal agad, hindi rin napa-fact-check agad kasi wala namang independent fact checker about sa noontime show, sa mga entertainment, no? Ang meron lang silang fact checker is para sa politika, para sa political. So, hindi natin so ang advice ko na lang siguro sa mga followers nito, kung followers ka pa ni Procnoy, siguro mas maganda i-block mo na lang. Lalo na't alam mo ang totoo tungkol sa Itbulaga. Ako matagal ka ng supporter ng Itbulaga tapos nakikita mo itong mga content niya. Delete mo na lang, iyan mo na lang. Block mo na lang si Procnoy. Wag niyo na lang pansinin. Ang dami niya sinabi dito. Napatunayan ng kalaban yung generation is nung time show, kilalang nung time show. Ayun na nga, yung sinabi ng bata na Mimi Vice daw ang paborito niya. Hindi ibig sabihin, hindi porke paborito niya si Mimi Vice ay nanonood ng Itbulagayan. Siyempre, nanonood din ng Itbulagayan and Showtime. Baka parehas pinapanood niya. No? Nag-just happen yung bata, paborito niya si Mimi Vice. Hindi wala tayong magagawa dahil paborito niya. It doesn't mean na kailangan mong parang inaano mo, parang ini-staging mo, parang ini-staging mo yung sinabi ng bata. Hina-hype mo yung sinabi ng bata. Hindi yata maganda yung pinapakita mo ugali, Procnoy, no? Hindi ka paniniwala. Paano ka paniniwalaan ng mga tao? Ha? Paano ka paniniwalaan ng tao? Porque ano yun, para sabihin ko sa'yo, yung showtime mo is hindi naman talaga ano yan. Lumakas lang yan dahil sa GMA. Para lang sa GMA lang yan, kaya sila lumakas. Kaya, kaya sila lumala, kaya tumaas ang rating sila dahil 5 ang channel nila. Hindi yan dahil maganda yung content nila. At kahit yung content nila ay pang Gen Z, hindi man rin nila kayang talunin ng Itbulaga. Kitang-kita sa online views, guys. Kanina na pinakita ko, panalo Itbulaga. Panalo Itbulaga dun. Lalo pag pinakita ko sa inyo yung online views. Tingnan natin yung online views, ha. Tingnan natin ang online views ng share screen ko lang sa inyo. Ito ay galing sa Social Blade, guys. Ito. Okay, so right now meron tayo B+ po yung YouTube channel na Itbulaga. Ibig sabihin mataas yung grade niya. At currently nasa 433 yung average daily views, nasa 433,530. Samantala ayan 532 and nasa 3 million ang weekly average views ng Itbulaga YouTube channel. At yun, as of July 12, nasa 7, tumalo sila sa 700, kanina, 7-11, nasa July 11, kailan yun? Kailan yung July 11th? July 11 is Thursday. Pumalo sila ng 457, nung July 9, 414,
Nung July 8, atras tayo ng July 8, Monday, umakit na mas mataas, 652. Nung July 12, oh, ayun oh, July 11 guys, so 457,738. Kinabukasan, Friday, nasa 787, pumalo ng 787 guys. Mantakin mo, just imagine, ganyan karami nanonood araw-araw. At total views nila ay nasa 291 million na. Malapit na mag 300 million guys. Punta tayo sa Showtime guys ha. Tayo sa Showtime. Okay. Saan natin yung time? Dalawin natin. So sa Showtime naman guys, meron tayong daily average views 269 of 18 only, with a weekly average views of 1.8 million mahigit. Yun lang po ang yun lang, mas mababa kaysa sa Itbulaga. Yan. Yan po ang yan po ang ating online views as of the moment. And para mas maintindihan nyo, para mas maintindihan nyo yung details, yung numbers, ginawan ko ng Excel yan para pagkumparahin. So, ito guys. Yan po yung comparison ng weekly average at daily average views natin. Ito naman po ang comparison for the date of July 9th. July 5th, July 9th. Ito yung latest na pinost ko kanina sa Twitter. Yan po. Ayan. So, July 9th and July 10, meron na po tayong TV ratings from AGB Nielsen, care of Yara Calma. So, kay Yara Calma lang tayo kumukuha ng totoong ratings here. Yung pinakamalapit na source of truth natin, si Yara Calma. Yan, shoutout kay Yara Calma. No? So, Itbulaga, makikita nyo, from 3.9 July 8. Focus lang tayo sa Itbulaga muna. From 3.9%, July 8, pumalo sila ng 4.1, then 4.0. July 11, hinihintay pa natin. Ay, sorry. July 11, kailan? July 11th, yun o, July 11th, naghihintay pa tayo, pero July 10th, 4.0, ayan. Balik sila sa 4.0. At dahil bumalik yung Itbulaga Olympics, tingnan natin pagdating ng 13, kung ano magiging ratings nila dito. Yeah. Wala pang laman guys. Pero meron na tayong daily views. Comparison ng daily views dito. Ito pong daily views guys is ito yung nadagdag na daily views. Nadagdag na views daily sa kanilang YouTube channel. Kanilang YouTube channel. Hindi po yan yung average. Ito po yung daily na dadagdag po dun sa total views nila daily. Makikita nyo, nung July 12, mataas po ang nakuha ng Itbulaga, 787 mahigit versus 193,512 ng Showtime. Ganyan po kalakas. Ito rin po, medyo dikit dito. July 11, nasa 457, 738 versus 451,677. Dikit po. Oh. Dikit po yung ano nila dito. Daily views nila dito. So, yan lang po. Yan po yung ating online views na. Gusto nyo makita? Ayan, pakita ko po sa inyo. I-close up ko. Para mas madali nyo makita. Ayan. Kumpara nyo po. Ayan po yung dated July 11th and July 12th. Shoutout muna kay Joshua Reinhardt Amulat. Kuya Admin, sana ang slogan ng vlog nyo
'Pag tama, palakpakan, 'pag mali, banatan. Oo, sige, salamat sa suggestion mo, Joshua. Shoutout din kay Jason Corpus Channel. Shoutout sa'yo, shoutout, shoutout. Ayan, shoutout din sa 5 viewers natin. Yan, nadadagdagan na tayo. Good evening po sa inyo lahat. Comment lang po kayo kung may mga gusto po kayong sabihin or may gusto kayong comment. Share nyo lang po sa ating comment section sa baba. So, balik na po tayo sa ating topic, no? So, itong si Procnoy Channel, lahat ng sinasabi dito ni Procnoy Channel, wag niyo na po lang pansinin. It doesn't matter yung mga comment niya po diyan, mga sinasabi po nandiyan ay babarahin lang naman din natin, no? Oh. Yung programa nga nila na Tip Incorporated daw na malapit na raw ipalabas, hanggang ngayon wala pa rin naman eh. Hanggang ngayon drawing pa rin eh. Sino nagsabi sa'yo na habang may bata may showtime? Baka naman kayo lang nagsasabi niyan. Parang kayo lang naman nagsasabi niyan. Ang sinasabi kasi, pag sinabing habang may bata may itbulaga, ano yun? Yung siyempre, 'di ba, pag bata, ano ba ginagawa mo sa bata? Nilalaro mo, 'di ba? Itbulaga. Alangan namang laro yung bata, it's showtime. Walang sense yun. Walang sense yun, Proknoy. Hindi lang yan tungkol sa noontime show. Ito tungkol sa kung ano yung ginagawa mo sa bata. Ano ba ginagawa mo sa bata? Nilalaro mo, itbulaga. Oh. Palibhasa kasi, sarado isip mo, Proknoy. Hindi mo matanggap na ang Itbulaga ay sa TBJ. At hindi mo naiintindihan namin na hindi mo magamit yung Itbulaga, yung EA, kasi hindi mo matanggap na unang-una, hindi mo matanggap na sa TBJ yung Itbulaga. Hindi nyo magamit ang Itbulaga kasi nga bawal. Pwede kayong isama sa demanda, madedemanda kayo. Awkward, sabi daw, tila naging awkward daw nangyayari, buti na lang nasa Boston. Siyempre, malamang ano sila eh. Alam nila kung paano i-handle ang sitwasyon. Hindi kagaya ng mga taga-show, hindi kagaya ng ibang taga noontime show. Pag iba ang napapasalamatan, napipikon, naiinis. Lalo na sa inyo. Ngayon, tingnan nyo, sa Tanang Pinasara dati, may nagsalita ng Tito Vic and Joey, tinanggalan ng mic. 'Di ba naalala niyo 'yun, yung matanda dun sa LRT na ginitli nila Isko at saka nila Buboy. Nagpasalamat yung matanda dun sa TBJ dahil akala nila Itbulaga is TBJ pa rin ang nag-host. Malamang siyempre matanda na yun, matagal nang nanonood ng Itbulaga yun. Siyempre ang alam niya TBJ yun. Si Tito Vic and Joey, si Posing yun. Ang ginawa anong ginawa ni anong ginawa nung nyo? Anong ginawa nung host nyo na si Buboy? Inalisan ng mic. Hindi man lang ginalang yung matanda. Oh, pantingnan yung mga ugali ng mga yan. At least ito si Jowa Pau, kahit sinabi, paborito nila si Meme Vice. Walang bad blood kasi ang ginawa pa nga nila, sinoutout pa nga nila eh. Sabi niya, shoutout kay Bay, shoutout kay Meme Bay, sabi niya, sabi ng Jowa Pau. Walang kabiteran, walang kabiter-biter, guys. Hindi kagaya sa Tip Incorporated doon sa Tahanang Pinasara. May nagsalita lang ng Dabarkads, pinatayan niyo na tinanggalan niyo ng mic.
Nasaan ang respeto ng mga host ninyo, 'di ba? Nasaan ang respeto ng mga host nyo diyan sa tahanang pinasara dati, no? Hindi para lang matanggal nyo matanggal nyo lang sa isip ng mga taong TBJ, gaganyan-ganyan ninyo. Pati mga taong kilala lang ay TBJ, binabastos ninyo. Anong klase mga tao kayo? Mga tao pa ba kayo? Lalo ka na dugyot ka. Tao ka ba o baboy? Pag ako nagbuisit sa inyo, pag talaga naabutan ko talaga kay Procneted, tingnan nyo lang gagawin ko sa inyo. Durugin ko yung mga cellphone ninyo. Wala kayong magawa sa buhay ninyo eh. Buti pa mag-deactivate na kayo ng mga account ninyo. Hindi naman kayo nakakatulong sa lipunan natin. Buti sana kung tinutulungan nyo tinutulungan nyo ang gobyerno. Tinutulungan yung mga proyekto ng gobyerno. Tumutulong kayo mag-promote ng proyekto ng gobyerno, yung mga ginagawa ng presidente natin. Hindi, ang ginagawa nyo, manginis, magpakalat ng fake news, tapos kami sasabihan nyo ng fake news. Kapal ng mukha ninyo. Kapal ng mukha mo, baboy. Ha? Sinungaling na baboy kang Ted Dugyot ka. At ikaw, Proknoy ka, lalo ka na Best Philippines. Punong-puno na ako sa'yo. Pag ako nabwisit sa'yo, tatanggalan ka. Ibabato ko yung cellphone mo sa dagat. Durugin ko yung cellphone mo para wala ka ng cellphone. Wala ka na magamit. Sasabihin nyo kami, fake news kami. Kayo yung fake news kasi wala kayong alam. Mangmang kayo, mga bobo kayo. Ako matagal nang nanonood ng Itbulaga, 1988 pa. Alam ko ang kasaysayan ng Itbulaga. Kayo anong ginawa nyo? Alam nyo yung kasaysayan pero dinidistort ninyo. Tapos sasabihin nyo, fake kayo ang katotohanan, kapal ng mukha mo. Kapal ng mukha nyo, lalo ka na Proknoy, sasabihin mo, ikaw ang totohanan, kapal ng mukha mo. Nadaan-daan nyo pa kami sa graphics mo. Mas maganda pa graphics ko kaysa sa'yo eh. Oh, ito pang isang to. Sabi daw niya, itong balita ko, alam niyo itong balitang to, nung July 16, 2020, sa July 16, 2024, ang Kapamilya Channel ay HD na Kapamilya Channel 23 ay malilipat na sa Channel 257. Samantalang ang Aliw Channel 24 ay malilipat na sa Channel 23. At dahil dyan, tinignan ko yung comment section, maraming nag-iiyakan bakit nilipat sa sobrang layong-layo naman na channel yung Kapamilya Channel HD. At tuloy, nag-iiyakan sila dahil parang ginigipit daw sila ng signal. Signal, kung alam nyo, kung sa pagkaalaman ng lahat, ang signal guys ay pagmamayari ni Mr. MVP na may-ari din ng TV5, si head chairman ng TV5 ng MediaQuest. So, may mga netizens tayo ng Kapamilya fans na hindi naman lahat, dahil binabash nila yung si MVP, yung signal dahil sa paglipat ng Kapamilya Channel sa 257. At sinabi, nanawagan yung iba na parang sinisigaw nila na mag-pull out na daw tong si TV5. Mag-pull out na daw to si ABS-CBN sa TV5. Ang tanong ko sa inyo, tingin nyo ba pag nag-pull out ang TV5, ang ABS-CBN sa TV5, tingin nyo saan kayo pupunta? Paano magre-rate ang mga programa nyo kung aalis kayo sa TV5? Saan kayo pupunta? Sa GMA? Sa GMA, alam nyo naman, sa GMA nga, bawal nga dun mag-promote ng mga palabas ng ABS-CBN. Unless wala silang ibang palabas. Diba? May sarili silang palabas eh.
May sarili silang mga palabas, guys. Hindi alam namang isasuksok isusuksok nyo dun yung Batang Quiapo, hindi nga pwede. May Black Rider sila dun, di ba? Ngayon may Pulang Araw sila. So paano saan nyo isasuksok? Ngayon sasabihin nyo tanggalin mag-pull out na daw si ABS-CBN sa T5. Hindi nyo ba alam na sino bang ang tanong dun, sino ba mas nangangailangan? Kayo, di ba? Ang ABS-CBN, di ba? Ang TV5 ay kinupkup lang kayo, tinulungan lang kayo. Hindi yun dahil kailangan namin kayo. Dahil nangangailangan, yun ay dahil kayo ang nangangailangan ng tulong ng TV5. Ngayon, porke ngayon, ang ginawa nila is inungkat na naman nila yung pagpapalayas ng TV5 daw sa Showtime sa 12 noon slot kapalit ng Itbulaga. Ay ngayon, tinisisi na naman nila yung TVJ. Nga nakita ko na naman yung isang netizens dyan na na-revert na naman, nabaling na naman yung usapan sa TVJ sa Itbulaga. Kaya po ako galit na galit dun sa netizen na yun. Babae po yung pan na yun. Ngayon, merong nagre-react dito. Si Jeff Oligar TV po yung nagre-react na nung after ko i-post yung banat ko, nag-message, nag-post siya ng ganito sa page niya na i-unfollow na daw niya ako due to disappointment. Sabi na no bad blood daw, bad blood, no bad blood. Alam mo palang blood eh. Bakit ka nasasaktan? Yun na ang tanong ko dun. Bakit ka nasasaktan nung sinabi ko yun? Hindi naman ikaw yung tinutukoy ko. Hindi naman ikaw yung tinutukoy ko eh. Na hindi ko yung tinutukoy ko na doon na tawag dito na toxic. Hindi ko yung sinasabi ko, hindi ko yung tinitira ko. Ginaya mo pa ako mic drop ka pa dyan nalalaman. Well, bahala ka. Ngayon kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, again, hindi ikaw yung tinitira ko. Hindi ikaw yung tinitira ko, men. Jeff Oligar, hindi ikaw yung tinitira ko, yung pan na babae na tumira sa TVJ at kay MVP at sa TV5. Hindi ikaw. Ngayon, kung nakikinig ka sa alingas-ngas ng na to, ng Raymond De Luis na to, ay bahala ka. Yan choice mo yan. Wala na akong magagawa. Parang pinaniniwalaan mo pa itong taong to kaysa sa akin. Yan mo sinabi sa akin, oh. Sabi daw, yung nga pala ito si Raymond De Luis, para sabihin ko sa inyo lahat, sabi daw niya is nagbitiw na daw siya sa Kapuso Alliance fan page bilang admin. Ngayon, sabi niya nananahimik na daw siya. Bakit daw siya tinitira? Tapos nalaman ko na lang, nag-comment siya sa page ni Jeff Oligar TV, no? Sabi niya, is that Element Entertainment or Louis Mark LMTOP? Balita ko laging talo na yan sa Mobile Legends. Bakit talaga ito? Bakit ako napunta naman sa Mobile Legends ang usapan? Nananahimik ako, wala na nga akong game eh. Hindi na ako naglalaro eh. Hindi mo ba alam na ano lang talaga ako, nag gamer talaga ako, wala lang ako matinong gaming phone ngayon. Pero kaya ko maglaro ng ML, nananalo ako sa ML. In fact, ako'y taga-buhat ng team. Taga-buhat ako ng team namin. Kung gusto mo, ipakita ko sa iyo sa kabilang page ko. Andun mo tingnan yung mga gameplays ko sa ML. Sa LMTV Games. Granger main ako, men. Baka gusto mong pakitaan kita ng moves, baka mapahiya ka sa sinasabi mo. Ganun yung sumakay eh. Sabi mo nananahimik ka, pero sumasakay.
nalaman-laman kung nagko-comment ka sa page ni Jeff Oligar, nakikialam ka. Nangimasok ka sa away namin ni Jeff Oligar. Hindi ka naman kasali. Walang problema sa ng kamuso eh. Lahat na lang ng issue sasakyan ninyo. Hindi nyo kasi matanggap na natalo kayo sa kaso ng Itbulaga eh. Hindi nyo matanggap na talo kayo. Hindi nyo matanggap na hindi nyo kayang maging successful. Hindi nyo kayang maging tawag dito. Hindi nyo kayang umangat ng walang TVJ, walang Itbulaga sa bakuran ninyo. Ganyan kayo eh, mula nung umalis kayo umalis ang TVJ sa bakuran na ng GMA. Ganyan lumabas yung mga tunay na ugali ninyo. Yan, yung mga ugali ninyong ugali ninyong bastos, naglabasan. Paano pa kayo tingin nyo, tatangkilikin kayo ng mga tao pag ganyan ang mga ugali ninyo, nalaman lang ganyan pala ugali nyo. Ay, ganyan pala ang mga ugali ng mga vloggers ng GMA. Ganyan pala ugali ng mga vloggers ng GMA, mga fans ng GMA. Hindi lang na lang sila anti lang sila ng konting issue lang, pabanatan nila agad. Yan kayo eh. Hindi kasi kayo sport eh. Ang problema sa inyo, hindi kayo sport kasi. Wala kayong alam sa sports. Pag natatalo kayo, hindi nyo matanggap yung pagkatalo. Pag nalalamangan kayo, sisiraan nyo yung kalaban, sisiraan nyo yung kapamilya, sisiraan nyo yung TV5, sisiraan nyo yung TVJ, para kayo yung umangat. Ang tawag dyan, crab mentality. Meron sa crab mentality. Kaya tigil-tigilan, mas maganda tigilan nyo na yung kahibangan ninyo. No? Pag successful yung iba, wag nyong sirain. Wag nyong siraan. Ngayon may pabanta-banta ka pang nalalaman. Yan, pinagbabantaan ako ng taong to dahil daw sabi niya may kilala daw siyang taga NBI na pwede daw akong kasuhan. Hindi niya alam, mas marami akong ebidensya na pwedeng ipresenta laban sa kanila. Kaya sabi ko sa inyo, wag niyo lang akong susubukan. Hindi lang akong susubukang tirahin dito. Tirahin dahil alam ko lahat ng mga pinagsasabi niyo, hindi ko pa nakakalimutan hanggang ngayon. Mula pa nung last year, meron akong ebidensya, naka-screenshot lahat. Kaya wag mo akong susubukan. Sabi niya, babanggain daw niya ako. Subukan mo. Bumangga, giba. Sinampulan ko na yung page nyo. Diba ano nangyari? Diba? Giba? Huwag kayong mag-aangas, hindi lahat ng tao ay kakayanin nyo. Hindi porke malaki yung network ninyo, parang kakaya-kayanin nyo na lang yung iba. No? Tandaan nyo, meron tayong Diyos, buhay ang Diyos. Pwede kayong nanonood ang Diyos sa inyo. Nanonood ang Diyos sa akin, nanonood ang Diyos sa inyo. Alam niya kung anong pag kayo ay minalas-malas talaga, kayo talaga ay alam ng Diyos kung anong magiging parusa nyo pag kayo ay nag-agrabyado ng mga tao. Maganda tawag dito, karma eh. Although wala sa Bible yung karma eh. Pero ang hindi ako gaganti sa inyo, Diyos eh. Base yan sa mga sinabi nyo sa akin, base sa mga action ninyo. So umayos kayo, no? Malapit nang bumalik si Lord. Baguhin nyo na yung mga ugali ninyo kung gusto nyong mahalin kayo ng mga tao. Huwag kayong mang-apak ng hindi nyo kailangan mang-apak ng tao para lang maging successful kayo. At para kay Raymond De Luis, nako, kung talagang totoo sa sarili mo na nananahimik ka na, di manahimik ka na, wag ka na mag-comment, wag ka na mag-social media, wag na lahat, wag ka na wag ka na mag-social media.
Huwag ka na mag-comment sa ano, huwag kang manghimasok sa away ng iba. Lalo na kami, nag-aaway kami ni Jeff Oligar, bigla ka nang himasok, bigla ka nang hihimasok diyan. Bigla ka nang aasar. Oh. Asan din banda nananahimik ka? Nakingialam ka eh, nanghihimasok ka. Panindigan mo yung sinabi mo. Okay? Yun lang masasabi ko. So, samantala, sa ibang balita, so, isang nagpakilalang empleyado ng AllTV kinumpirma na may connection ang AllTV sa Star Television Broadcasting Station. Ito ay ulat mula kay Trending Central. Shoutout kay Trending Central. No. So, ang masasabi ko lang dito kung talagang merong ang sabi daw dito sa balita ah na Trending Central is meron daw share dito si AllTV sa Star Television. Although hindi naman sila ano yun, hindi sila magka sister station, hindi sila direct na sister station, sister company ng All TV, ng AMBS, pero para meron silang agreement siguro, agreement na ginawa with Star Television. Kaya pinayagan silang magpalabas ng mga shows ng All TV dito sa Star Television na IPTV. So, bago ako magpatuloy, shoutout muna kay JDB0320 Gaming. Sana Itbulaga sa Prime TV 31 soon. O nga eh. Maraming channel ang ano Beam channel, guys. Na. Anong Roylen ka bigas manahimik ka. Hmm. Manahimik ka, manood ka na lang diyan. Dahil ako nagsasabi ng totoo dito, ikaw sinungaling ka. No? Walang puwang dito ang mga sinungaling na katulad mo. Ngayon kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, ay bahala ka. Huwag ka manood. Huwag ka manood kung hindi ka naniniwala sa akin, eh huwag kang manood. Mm. Mm. Yan. Sige, manood. Sige, magsalita ka pa, Roylan. So, ito pa sasabihin ko, no? Si All TV, wala naman talaga siyang sister station na Star Television. Pero sabi nung kausap dito ni Trending Central, ang sabi dito, basahin ko lang basahin ko lang, basahin ko lang para sa inyo. Ito guys, sabi dito guys ito yung details. So, isang nagpakilalang empleyado ng All TV kinumpirma na may koneksyon ng All TV sa Star Television Broadcasting Station. Isang TV station ang lumalabas ngayon sa Facebook na tinatawag na Star Television Broadcasting Station na kung saan nagpapalabas daw ng mga dating programa ng All TV. Marami ang kumu-question dito dahil parang di daw totoo ang channel na to. At kung totoo man daw ay alam ba ng MBS ang tungkol sa channel na to at may paalam ba sa MBS? Isa na nga si Telepinoy na nagsasabi na hindi totoo o peke di umano ang black time na meron ng All TV sa naturang TV station daw. Nag-post din ang Trending Central sa official FB page ng All TV upang tanungin sila pero wala silang tugon sa aming post. Pero kanina nag-PM sa amin ang nagpakilalang empleyado daw ng All TV, kinumpirma niya na may black time nga daw or partnership ang All TV sa Star Television Broadcasting Station. Ito'y galing daw sa nagpakilalang empleyado ng All TV or AMBS. Ito'y galing kay Trending Central itong balita na to. So ayon sa kanilang kausap, bali po 50% po ang All TV at 50% sa original owner po, kaya may permiso po sila sa pagpapalabas po ng All TV production shows. Sa madaling salita po, ay may connection nga po ang aming stasyon sa Star Television po. Salamat.
Ayan po, yung naka-sensor yung pangalan nagpakilala ng ibang empleyado ng OLTV. So, tinanong namin kung talagang taga OLTV siya, sabi ni Trending Central, at nagbigay siya ng litrato kasama ang mga katrabaho niya sa OLTV para mapatunayang taga OLTV siya. Ilalabas po namin ang kaubong. Yan po. Sa meron daw tong follow-up report, sabi ni Trending Central. So, kung talagang totoo nga, yun nga, yung sabi nga din yung nagpakilalang employee daw ng tauhan daw ng OLTV na meron nga daw share ito si Star Television, si OLTV, itong network kay Star Television, kaya pinayagan siya kasi hindi naman pwedeng basta-basta ipalabas yan, no? Meron yan dapat, kung hindi yan pinayagan ni OLTV, talagang hindi yan pwede. Pero kung pinayagan yan, malamang meron yan bayad. Meron yan something na agreement. So ito po ay galing kay Trending Central, no? So at least may mga way, may pang way, may bagong way, may dalag na way para makapanood ka. At currently itong Star Television na to ay currently nagpapalabas din ng content from All TV at saka sa TV5, specifically Itbulaga. Pinapalabas din nila yung mga episodes ng Itbulaga ng live. So, yun ang ano doon. Yun ang storya doon. So, shoutout sa lahat. Yun lang masasabi ko. At isa pa, yung isang post dito ni Procnoy na Tip APT Studios daw, na meron daw Jamie Gala fever spreading across the metro spot. Ito yung nabasa ko lang din, shinare lang din sa akin ng isang ka-brother ko. Sabi niya na isang ano din, TBJ fan din. Balitaan daw na pabalita daw na ang gala ay nai-display daw sa EPT studio, wherein it's just a mere advertisement lang. Siguro nagbayad si GMA kay APT, sa may-ari ng APT studio para i-promote yung GMA Galaw. Kasi meron naman silang ang APT studio kasi may sariling billboard. Kung makikita nyo, meron silang sariling digital billboard sa taas. Diyan ng mga advertisement, yung mga 'di ba, just like other, 'di ba, yung mga tinatawag nating out of home na advertising na dini-display sa kalsada. Ganon din yung function ng APT Studio. Meron din silang digital out of home billboard na pwede kang mag-advertise ng kahit ano, kahit hindi related sa APT, basta may bayad. Pwede kang magbayad dun sa may-ari ng building para ipalabas dun sa digital billboard yung product mo, yung gusto mong i-promote, ganun. Ganun yung digital billboard. So, ito naman si Procnoy to na naman, parang natatawa pa, parang tuwang-tuwa, parang hina-hype pa niya na may kinalaman daw sa tape yung sa GMA Gala. Wala pong kinalaman po yun dun. Walang kinalaman yun dun ano, sa sa tape yung pinromote na GMA Gala sa billboard ng APT Studio. Wala pong kinalaman yun dun. At wala ring katotohanan na ang GMA Gala ay idarao sa APT Studio. Wala pong ganun. Ewan ko ba bakit ang laki ng galit ninyo. Ang laki ng galit nyo sa ang laki ng galit nyo sa TVJ, kayong yung mga tip defender na to. Hindi nila matanggap kasi na
Di nila matanggap na hanggang ngayon ay hindi na nila pwedeng gamitin ang Itbulaga. Lalo na't wala na silang programa, lalo na't wala na programa ang tape sa GMA, no? Wala eh. Sarado na utak, barado na utak. Sabi ni Ted Dugyot, sabi na ni Angelo Bonsa, may EAT pa ba? Ah, technically wala nang EAT guys. Wala nang EAT Ted, Angelo Bonsa. Wala nang EAT since January 5 pa. Ang meron na ngayon Itbulaga ng TVJ. Mic drop. So wala nang EAT talaga. Totoo, wala naman talagang EAT na eh. Ang meron na ngayon Itbulaga. Yung totoong Itbulaga na nasa TV5. Yan ang meron. Yon. Yun ang totoo doon. So Ted Defender, makising ka na sana sa katotohanan na hindi na talaga kayo ang wala na talaga kayo. Nakikisakay na lang talaga kayo sa Showtime. So ano man laban ng Itbulaga versus Showtime, wala na kayo doon. Parang nakikisakay na lang kayo, wala nang papansin sa inyo. Darating ang panahon, ito para pustahan tayo, pustahan tayo. Pagkatapos ng eleksyon next year, pag natalo lalo na pag natalo si na Duterte, tingnan natin kung nandyan pa yung mga yan. Pustahan tayo, mawawala na yung mga yan after ng eleksyon. Kasi alam na ng tao na identified na natin na sina Ted Procnoy at saka si Vice Philippines ay mga maka-Duterte. That's why, this is the reason why I hate Duterte na. Ayoko na Duterte dahil sa mga taong to. Dahil sa mga propaganda at narrative ng mga taong ito. Na ginagamit ang noontime show para sa kanilang political narrative. Shoutout kay Tera Francisco. Sabi ni Tera Francisco, si Best Philippines po, si Best Philippines aka Morty Smith daw ay manonood daw ng Will to Win. Para manira. Ito si Best Philippines, nung sinasabi nito sa live stream ng Itbulaga, nakakarin na. No? So, ano na sinasabi niya na ginaya daw yung Itbulaga Olympics sa tawag dito, doon sa EB Happy nila. Samantalang mas nauna pa yung Bulagan Olympics kaysa doon. Also, talaga, lahat ng truth about Itbulaga ay binabaliktad talaga niya. Yun ang trabaho niya. Ewan ko ba, yun nabayad siya tapos may dinidisplay siya sa page niya na pera, na bayad daw siya ni Meta. Which is hindi naman totoo dahil unang-una wala siyang tawag dito. Wala naman siyang video whatsoever, wala naman siyang ginawa kundi mag-post ng kung ano-ano. No? Hindi ako naniniwala na yung binayad daw kay ni Meta ay totoo. Nakaw lang siguro yan, nakaw na picture para lang masabi na kumikita daw siya kay Meta, pero hindi totoo. Ang totoo, hindi po siya kumikita kay Meta. Mahirap pong kumita kay Meta ngayon. Lalo na pag marami kang violation. Mahirap po yun sinasabi niya. Shoutout kay Sorin, musta po Element Entertainment. Hayaan nyo na lang po si Jeff Long. Oo nga eh. Yun na yung last ko. Yun na yung last na banat ko sa kanya. Ito, sabi ko sa kanya, ito. Sabi namin wala raw siyang galit sa akin, hindi raw siya napipikon sa akin, pero you have made your choice. You have your choice. No more further explanation. I'm just saying no. Sabi niya, hindi mo ako masisisi na madismaya. Di madismaya siya. Feelings niya yan, wala na akong control dyan. Wala na akong magagawa dyan sa feelings niya.
kung ano nafi-feel niya, wala na akong magagawa. Kung ayaw na niya, edi wag. Sana po mga TBJ Defenders pumunta sa studio ng Real Twin Support po syempre. Oo nga eh. Punta kayo, magpa-book kayo. Simula Lunes, ano yan, bukas, ano sila, showing bukas. Tapos, si- tapos noon Monday to Friday, daily na sila. Daily na yung Will to Win sa Novaliches. Pero bukas, nasa New Frontier Theater guys, ang, ang Will to Win. Ha? So, Will to Win po, yun, nasa, ano po sila, comeback party po sila bukas ng 4 p.m. Yan. Yan, makikita nyo po yan, isang tulog na lang. Bukas po yan. So, mapapanood nyo yan sa TV5, sa RPTV, at sa 1PH. Siyempre sa Signal Play din po. Shoutout kay ito ang Taytay Sagip Bulaga. Shoutout po sa inyo. By the way po, hello po Sir LM at mga Dabarkads. Yun nga. Si Best Philippines by dadalo sa SM Dispareñas bukas. Dahil lang kay Mix Almendras. Hindi ko alam. Ewan ko. Siguro boyfriend niya yun. Pakay naman. Punta siya kung saan. Ang ayaw ko lang is kung ano na sinasabi niya, kung ano lang sinasabi niya against Itbulaga. Tapos may mga picture ng TBJ na ina-alter niya at nilalagay nila yung mukha niya, lagay niya yung mukha ni Paulo Betong at saka ni Isko. Which is nakakainsulto, alam mo 'yon. Nakakainsulto yung mga ginagawa niya. Kung meron lang talagang fact checker about that, malamang matagal nang deleted yung page niya. Matagal na dapat restricted yung account niya kung meron independent fact checker about sa noontime show. Busy always po pero may MB po kami po post abangan po sa Monday dedicated support. Kuya Will sa TV5, have a great day po sa LM Sir Andoy at mga Dabarkan syempre sumusuporta sa TBJ Defenders 2. So dalawa po ang simula bukas dalawa na yung ide-depend natin. Una si Itbulaga, pangalawa si Will to Win. Dahil parehas po nilang serve ang nasa ere, no? Parehas po nilang deserve na ma-defend dahil parehas po silang tumutulong sa mga mahihirap. Shout out kay Tera Francisco. Yes, ini-edit niya eh. Iba yung lasagna ng TBJ, ini-edit niya kasi hindi niya nga matanggap na marami nagmamahal sa TBJ. At yung mapabebo niya ay nakalimutan na ng panahon. Nakalimutan na dahil wala nang show eh. So parang ano na lang niya sa sarili niya yun eh. Parang obsession na lang sa sarili niya. Obsession niya sa mga host ng TV. Na umaasa pa rin siya na hanggang ngayon bumalik yung show nila. Hindi na babalik yung show nila. Shoutout kay Julie Chapa Castillo. Shoutout siya. Yan, ay gusto ko po yung depenyo rin po si Kuya Will. Siyempre. Pero kung dati, Bulaga lang yung dinidepend natin ngayon, pati Will to Win i-depend natin. Dahil parehas po silang tumutulong sa kapwa. At lahat na magiging sponsor ng Will to Win ay i-celebrate din natin. Lahat ng mga bagong sponsor ng Will to Win ay i-celebrate din natin. Kagaya din ng pakikicelebrate natin sa Itbulaga. So, dalawa po tayo. Dalawa i-depend natin ngayon. Simula bukas. Will to Win, Itbulaga at saka Will to Win. So, huwag nyo kakalimutan pala guys, Itbulaga is approaching 45 years na sa July 30. Abangan po yan. Sa Tuesday po yan. I think sa Tuesday siya. Sa Tuesday, no. Tuesday siya babagsak. Tuesday. Yung anniversary ng Bulaga. 45th anniversary. Malapit na guys. Ilang tulog na lang. Oh. Ilang tulog na lang guys. Admin LM sana next Saturday may EB Olympics pa rin. Oo nga eh. Nisip ko yun. Kasi wala si Karen, di ba?
Hindi nakasali si Karen, hindi nakasali si ano, si Ryan. An dalawa yung wala, eh. Dalawa yung wala dun sa ano, eh, dapat meron pa yun. Sana meron dalawa ka para may pangalawa para ano, para makabawi din yung red team. Hindi nakabawi yun, natalo yung red team kanina, eh. Sana magkaroon ulit ng part 2 para ano, makabawi yung red team. Isisingit ko na rin po, sabi ni Sorin, singit ko na rin po yung trending na sister channel ng ONTV. Mukhang sinasadya na hayaan nila yung sinasadya na hayaan lang nila yung issue para sumikat yung channel na yun. Mm. Yun nga. Isa lang malinaw dun, yung Star Television is hindi po siya directly sister channel ng OLTV. Baka meron lang silang agreement or binayaran sila or may nagbayad lang si ano, nagbayad lang si or merong share doon si ano, share doon si All TV sa Star Television. Kaya pumayag sila na i-air yung mga programa nila doon sa IPTV na yon, sa TV station na yon. So, hindi natin alam. Hindi natin alam ang totoo. Pero yun daw kasi yung sinabi nung nagpakilala ng empleyado ng All TV na nag-approach sa Trending Central. Sa mga kaibigan natin sa Trending Central. Ma'am Karen, Ma'am Alan, Sir Ryan. Yeah, si Ma'am Alan kasi, si Alan Kay kasi hindi sumali, di ba? Sila yung, si Alan Kay yung mediator, parang pumalit kay Joey. Pumalit kay Joey De Leon doon. Di ba wala si Joey De Leon? Dahil nga daw, may sakit daw. Kailangan magpahinga. So, si Alan Kay ang mediator. Siya yung MC. Na pumalit kay Joey. Yung time na yun. So, sana magkaroon ng part 2. Sana makabalik na pati si Joey, no? Makabalik na si Boss Joey sa Itbulaga. Shout out. 4 na araw na siyang wala sa Itbulaga. So sana gumaling siya in Jesus name. Sabi ni Jed B0320 Gaming, malapit na magka-block time agreement ang TV5 signal at din TV version. Yes, yung lalala nyo yung Bilyonaryo channel, yun yung ilalagay guys sa channel 24 kapalit ng Aliw channel. Sabi ni Best Philippines, hindi ako bashers ni Kuya Will, supportado ko ng TV5. Will tuwing bukas sa mga kapatid, mga family feud. Yan, si Best Philippines. Hindi ako naniniwala na maka family feud yan. Kamwat may yan, GMA yan si Best Philippines. Anti TV5 yan si Best Philippines, hindi yan I think magiging family feud lang din ang yun, paano ang susuportahan niya. Manunod lang yan para mang-asar. Kagaya sa Itbulaga. Wala nang ginawa yun kundi mang-asar eh. Ay, wala na siyang eh. Wala siyang matinong trabaho eh. Ganyan talaga pag walang matinong trabaho. Ano na sinasabi. May naglabas na ng panic ng TV staff, sabi ni Trending Central. Napansin ko isang na parang master control ng ABS, may hawak na operation ng Star Television pag shows nila ang palabas. Ang nakapagtataka, bakit pati Itbulaga under Star TV, all TV sa Star Television na programming block na turang station observation ko sa panonood ko sa kanila sa IPTV. Hindi ko alam mga idea, pero ang pagkakaintindi ng tingin ko diyan, hindi ko kasi alam kung anong meron kasi dito. Basta ang sabi ng yun nga, sabi nga nung TV staff daw ay may 50% share diyan si AMBS. Dyan sa Star Television yan. Tapos
Di ako sure bakit may Itbulaga diyan sa Star Television. Hindi po ano, hindi po talaga Itbulaga sa All TV yan. Itbulaga sa Star Television lang. Pero the rest ng mga palabas nila galing sa All TV. Parang naisingit lang yung Itbulaga pagtanghali. Kasi nga 'di ba may showtime na sa All TV sa Channel 2, 'di ba? Di parang kung totoo nga yun, hindi dalawa yung shows. Bongga yung ano, Star Television, dalawang noontime show nila. Isa sa Itbulaga sa online, it's showtime sa TV. Buhay pa ba si LM? Buhay pa ba Sir LM si Ted? Nako, buhay na buhay pa guys si Ted Cholesterol. Ano ko nga ba? Binubuhay pa ng Diyos yun. Buhay pa ni Lord. Parang nakakatulog pa ba siya? Nakakatulog pa ba siya sa mga ginagawa niya? Di ba? Sabihin, nakakatulog pa ba siya sa mga sinungalingan niya? Supposedly dapat imbis na magano siya, parang imbis na itigil na lang niya yung pagbablog about sa page niya. Kasi wala nang tape eh. Wala nang tape eh. Ba't ang title mo i-tape everyday defender pa rin? Eh wala nang ang tape eh. Palitan mo ng name mo, Angelo. Wala nang tape. Hindi na babangon tape mo. Yun nga kasi walang bulaga kasi nga it's either hindi niya matanggap na ang TVJ ang palabas sa TV5 ay hindi niya matanggap yun. Hanggang ngayon, hindi pa siya makamove on. Bakit? Kasi ang pinaninindigan niya is, pinanghawakan niya is wala pang certificate si Joey De Leon. Which is hindi naman talaga kailangan ng certificate kasi nga siya yung may-ari, siya ang creator. Pag creator ka, hindi mo kailangan certificate. Hindi mo kailangan ng certificate dun. Hindi lang, yun, isang reason yun na hindi niya isang reason yun kung bakit i-80 pa tawag niya sa Itbulaga is hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap na Itbulaga na sa TV5. At para nga sabihin ko sa inyo na yung tinatanong mo Angelo Bonsa kung may EAT pa ba? Yes, wala nang EAT. Ang meron na lang ngayon is Itbulaga sa TV5. So, ay yung sinasabi mo may EAT pa ba? Wala na. Meron Itbulaga ng TVJ. Kailan kaya live di trending central naman ang nalaman natin. Tatanong ko kayo trending central. Palike ng FB page ko, Morty Arnold Castillo Smith fan page. Sige. Sige, ipapalo ko yan. Papalo ko yan. Sana ilagay sa Movie Central sa Beam TV soon. I miss this one. Sige. Sana nga. Kasi marami pang digital marami pang slot ang Beam TV. So hopefully isa doon is maging tahanan ng Itbulaga para makatulong din naman din sa makatulong din naman sa show in terms of viewership. Totoo ba nakita ko 8 Bulaga sa SMA 9? Hindi ako sure dun kuya kung anong nangyari, kung meron. Hindi ko alam kung meron. Hindi ko pa nakikita. Walang confirmation from TV5. Pero kung may mga ganyan, kung may mga magkakaroon ng dagdag na channel na ganyan, sa simulcast Bulaga sa ibang channel, dapat meron silang paalam from TV5 at saka sa TVJ Productions. Dapat may written agreement. Excuse me. Shoutout kay Willibet Dioso. Correct po kayo, sir. Natatawa kay Kelvin Solo. Parang best Philippines lang din mukhang tape dependence din.
Hindi siya kilala. Hindi ko siya kilala pero wala akong pakialam sa kanya. Epekto ng cholesterol kay Ted. Yeah, barado na utak niya ni Ted. Yung cholesterol na umakit na sa utak niya. Sana hindi manalo si Aluso sa 2025 election dahil bukod sa ninakaw niya trademark nandaya pa sa election na dapat si Uy nanalo congressman. Kaya nga eh. Hindi naman nanalo yan. Diretso sa inidoro yung taong yan. Hindi sila mananalo guys. At lahat, once na hindi nanalo, yung mga yung ticket ni Duterte, lalo na si Luzon, pastahan tayo, mawawala na yan. Mawawala na yung mga sina Angelo Bonsa, si Proclaim. Natin kung saan pupulutin yung mga yun. Si wala na eh, talo na. Pag natalo yung Duterte na ticket, wala na rin siya. Wala na sila ibablog, wala na sila i-content. Tapos, dumating yung time na nakuha ni Joe Dele yung certificate na Itbulaga. Lalo na. Yun lang time na makapapakwit talaga sila. Siguro yun yung time siguro na magkakaroon ng pagbabago siguro. Maano na yun nila. Magkukwit na sila pag ano. Kasi yun lang naman na iniiyak-iyak nila yung certificate. Sana yung TV5 Manila relay DTT yan sa Clark sa Pampanga. Yung sa GMA Manila relay DTT. Oo nga eh. Malay mo magawa ng paraan ni TV5 yan. Kasi di ba marami rin naman relay station ng TV5. Kaya lang hindi singadami ng sa GMA. Kasi nga hindi sila nag-focus doon dati. Nag-focus sila sa mga malalaking artista. Like Sharon Cuneta, Alex Gonzaga. Pero ngayon tingnan mo wala na sila. Tinanggal, na sila. Binitiwan na nila yung mga malalaking artista nila naman yung malalaking TF. Wala na So I think TV5 will be now on a correct 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 path. Tinatama na natin TV5 yung mga pagkakamali niya. Sana tuloy-tuloy na para malay mo in the next coming years no, may awa si Lord sila yung magiging bagong number 1, di ba? BBM ko na si Angelo pero Duterte yan. Yes, Duterte yan. Duterte supporter yan. Political troll yan eh. Lahat ng mga political troll guys, mga DDS yan. DDS yan. Mas malala pa sila sa ano. Yan yung na-realize ko guys, mas malala pa sila sa ano. Mas malala pa sila sa Dilawan. Alam mo yun, mas malala pa sila sa Dilawan guys. Kaya, case na ako kay Duterte, ayoko na. Wag tayo sa ticket ni Duterte. Wag natin boboto yung mga Duterte ni mga yung senatorial lineup ni Duterte. Wag zero vote natin, diretso natin sa inidoro yan. Gusto kong ibabalik ang MBC sa DDT Channel 24 after 51 yes, due to martial law. Hindi ko may in the works na nga daw, DCRH, 'di ba? Babalik na sa free TV. Si Raymond De Luis ay parang si Best Philippines Pure Jamie, si Raymond De Luis aka Squanchy De Luis Okay. So, TV5 Manila Relay DTT in Clark Pampanga is former CLTV 36. So, hopefully nga makakuha nila. Hopefully mas marami pang relay station sa TV5 para mas marami pa makapanood. Kasi tingin ko mas marami. Ang dami pang mga probinsya hindi naabot ng TV5 tsaka RPN. So, sana makatrabaho nila yan. Para next year, mag-improve na yung mga ratings sa mga programa nila. Diba? Specifically, Itbulaga, diba? Makaabot na 5 to 6% kasi kaya naman eh. Problema lang yung reach. Tingnan nyo naman yung, diba? Nakita nyo naman yung online views, diba? TV5 versus GMA sa pagdating sa YouTube tsaka sa Facebook. Lamang ang TV5. Ayan guys, oh. Ito guys, oh, ito. So nakikita nyo guys yung ano,
Yung ayan guys, 18,000 views. 18,000 versus 7,000. Yung sa YouTube dikit dikit kayo, 135, 116, 'di ba? Kaya, tingnan niyo yung ano guys, ito lalo na tingnan niyo yung 7.4K versus 1.4K. 7.4K TV5 ah. 1 million reach na 1 million subscribers. 1 million ano lang nasa ilang million, 1 million lang mahigit ang followers ng TV5 pero tapos 33 million sa ano sa GMA pero ang sino mas mataas ang views? TV5. Nakita niyo 'yan? Yung sa YouTube, GMA 14,000 pero 33 million subscribers 'yan. O TV5 tingnan niyo ilan ang sa TV5? 1 million mahigit ang ang ano, 1 million mahigit ang subscribers o ilan yata? Ilan na ba? Ilan ang subscribers ng TV5? 1.89 million. 1.89 million subscribers TV5 versus 33 million GMA. Sino mas mataas ang views? TV5, ilan? Nasa ano, 43,000. Mantakin nyo. Mantakin nyo yan. Mababa lang yung subscribers pero sino mas malaki yung views, tambak-tambak. Pero kung hindi lang to kasali tong ano, ABS-CBN, kung tatanggalin natin tong ABS-CBN na YouTube channel, panalo na Itbulaga dito eh. If ako kay Ted Politics na lang siya, dadami followers niya, oo. Siguro tanggalin na lang niya muna yung, ipalitan, ang suggestion ko na siguro kay Angelo Bonsa, mag-ano na siya, magpalit na siya ng content, palitan yung name ng page niya, balik na siya sa politics, sa political vlog niya. Kasi wala nang relevance yung mga content niya about sa ano eh, about sa noontime show eh. Ako yun, parang inamin na yun, hindi pa nagsisink in sa mga mura nila, sa mga isip ng mga utak nila na wala na, tapos na laban. Tapos na yung hate, wala na. Pero ngayon, sinisiraan pa rin yung bulaga, parang gusto pa nila makaganti, pero wala na, hindi na kayo makaganti. Wala na kayong pag-asa. Wala na silang pag-asa. Parang ano lang, itinotroll na lang nila. Troll na lang yung trolling na lang ginagawa nila. So yun lang naman guys, 1:35 na, it's already 10:42. Maraming salamat po. Hanggang doon na lang po ako. Hanggang doon na lamang po. Maraming salamat po sa mga nanonood po sa live stream natin. Sa susunod po ulit. So abangan niyo po yung videos po natin. Mga susunod na videos po natin sa YouTube channel. And thank you sa mga subscribe na. Thank you for watching guys. Out na po ako, mag-out na ako. DWAN, yes na sila, bagong radio station sa sa AM. So congratulations sa IBC 13 at saka sa Abante Radio 1494. Yan, 1494 and 1296. 1206 pala. UNTV mag-goodbye na ba sa Unlock 37? Hindi ko alam. So, titingnan natin, i-review natin SSN. So, panoorin nyo guys, may mga suggestion ako guys, kung gusto nyo i-follow si Dustification. Maganda yung mga mga archives niya. Para kayong sa time machine, para kayong sumasakay sa time machine. Kasi yung mga videos na dyan is
mga station IDs ng mga 80s, 90s, yung mga lumang commercials, yun. Panoorin niyo, ang ganda. Kung ikaw ay batang 80s, batang 90s, makaka-relate ka. Para kang nasa time machine. Para kang bumalik sa nakaraan. Nakakatuwa. Sige, sige. Titingnan ko yung Star Television, sisilip na ako. No? So, thank you so much sa panonood, guys. And hanggang dito na lamang po ako. This is LMTV. This is LMTV po. Maraming salamat po sa inyo pong suporta at pagsubaybay ating pong live stream. At tandaan po nyo, pag katotohanan po ang pag-uusapan, nandito lamang po hanggat may fake news, labanan po natin yan. Okay po, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po. This is LMTV at dito ako po ay mag-iiwan lang po ng isang magandang gabi. God bless po sa inyo lahat. Mag-iingat po kayong lahat. Laging tandaan, basta po katotohanan, ima-mic drop po natin yan. Mga tape dependog stahan na LMS ear. Okay po, maraming salamat po. LMTV signing off, mic drop.